Alas 4 na ng hapon pero tulog pa rin si Jasmine. Lagi siyang puyat. Gabi-gabi kasi siyang tumatambay sa kalsada, pumapara ng taxi, nagpapagamit sa kung sino-sinong lalaki. Madaling araw na siya nakakauwi. Pagod na pagod ang kanyang maliit na katawan. Si Jasmine ay 13 anyos lamang. Sa liit ng kanyang katawan at inosenteng ngiti, di mo aakalaing bihasang sex worker na ang batang si Jasmine. Gabi-gabing tumatambay sa mga lansangan ng Cebu, sumasali sa laro ng laman. Ilang taong ka na ba? 13. 13. Kailan ka nagsimulang mag-taxi girl? 11. 11 ka lang? Paano ka napasok sa pagta-taxi girl? Sa mga kabarkada ko. Kung ang ibang barkada paglalaro o paglalakwatsa ang trip, ang barkada ni Jasmine, iba ang gimmick. Sabi niya kaibigan ko, may huminto ng taxi. Sabi niya, no, Mila, sumakay ka. Kami daw dalawa. Sabi niya kaibigan ko, magkano kuya? Oh. Sabi niya driver taxi, Oh. 50 lang. Oh. Sige na nga. Di nga ako, ano yun eh. Bakit ka pumayag? Sabi niya kaibigan ko eh. Ikatlo sa 10 magkakapatid, sapat lang daw ang kinikita ng nanay niya para sa pagkain magdamag. Ang mga bagay tulad ng damit, tsinelas at laruan, sa pagta-taxi girl niya kinukuha. Iba't ibang serbisyo ang binibigay ng mga tulad niyang taxi girl. Pinakamura kapag sa loob lang ng taxi gagawin ng serbisyo, 50 pesos lamang. May iba pa kayong ginagawa? Yung mga auto, Ano yung mga auto? sex yun. Nakikipag-sex ka rin talaga. Magkano naman ang bayad? 500. 2 taon na itong ginagawa ni Jasmine. Alam daw ito ng nanay niya at ng iba pang mga kapatid na umaasa sa kanyang biyaya. Di ko ubos maisip kung paano natatanggap ng ina ni Jasmine ang trabaho ng anak. Sa isang barong-barong sa gilid ng Pierco natunton ang ina ni Jasmine. Mapula ang mga mata ni Aling Gloria, halatang nakainom siya ng alak. Labandera si Aling Gloria, sinikap raw niyang palakihin ng tama si Jasmine, pero matigas daw ang ulo ng bata. Minahalagi ng ang aking anak. Totoo, ma'am. Hindi ko na siya, binabayaan. Ba't niyo po hinayaan? Hindi ko na siya, ma'am, binabayaan. Kasi ako, ma'am, naglalaba ako. Katapos ng naglalaba ko, bumantay ng ako ng tindahan para makapira ako. Masagot ko sa sa anak ko para dilis lang maglakwat sa pagagising ko. Ang anak ko umalis kasama ng ng barkadista. Ilang beses na raw niyang pinagalitan ng bata pero bumabalik at bumabalik daw ito sa barkada. Muna ko pasakit niya, muna ko bunali. Ano mo yun anak mo sa iyong barkada nga ipalayas tamo. Kita anak ko sila nagrugby, naglalasing, nagiinom ng mga alak. Ako ma'am, nag-gold ko ma'am. Ako yung buhat sa tanan nga. Malabad ako para makaon sila tanan. Sa pader ng barong-barong nila Jasmine, may nakita akong mga ribbon at litrato. Ikaw ito? Sa graduation namin. Sa graduation? Hanggang grade 1 lamang ang inabot ni Jasmine. Magaling daw ito sa klase pero lagi namang puyat sa pagtataksi kaya tumigil na rin sa pag-aaral. Pagdating ng gabi, ibang Jasmine na ang tumambad sa amin. Alas 10 ng gabi, pakalat-kalat na ang mga batang babae sa kalsada.
Mistulang mga anino sa ilaw ng mga dumadaang taxi. Isang oras pa lang kaming nagmamanman, sunod-sunod na ang mga taksing tumitigil sa gilid ng kalsada. Sa bilang namin, 5 kada isang oras. Hinto sila Tapos? sa bangan namo. Tapos, Yung pili po manakin sa ilaha. Bukod sa mga taksing tumitigil para mang pick up, may mga motorsiklo rin na kumukuha ng back ride. Ang ibang taxi driver naman, 2 batang babae pa ang kinukuha. Dalawa kami. Yung isa kaibigan ko, nihiraman ng tutoy niya. Ako nang naglo sa may-ari niya. Kinabukasan, nakita namin ulit si Jasmine sa dati niyang pwesto. Wala pang 10 minuto, may tumigil ng customer at agad isinakay ang bata. Kada isang gabi, nakakatatlo o 4 raw siyang lalaki. Mula sa edad na 11, ganito na ang buhay ni Jasmine. Serbisyo magdamagan, uuwi ng madaling araw, matutulog buong araw. Pagdating ng hapon, may oras pa siyang maglaro. Dahil ano pa man ang kanyang trabaho at kapalaran, si Jasmine ay bata pa rin. Hindi na bago ang child prostitution sa Cebu. Katunayan, noong 2008 lamang, sinalakay ng mga pulis ang reclamation area ng Mandaue at nahuli ang ilang mga tinatawag na carton girls, mga batang nagbibigay ng sex at panandaliang ligaya sa kalye. so tumatambay sila dito. Yes, ma'am. Tapos, Yung may mga customers, ma'am, na na... magpipick up. Yes, ma'am. Tapos, saan nila gagawin yung pagtatalik? Dito lang din, ma'am. Saan? So, sa mga damuhan, ma'am. Dito lang sa Yes, damuhan? Bakit sila tinawag na carton girls? Kasi, ma'am, yung layman's term dito, ma'am, sa... Oo. Yung box ng mga... Yung karton. Karton, ma'am. Oo. So, carton girls, ma'am. Yun ang nilalatag. Nilalatag nila Yes, dito. So, dito lang, gagawin na lang nila dito. Eh, di makikita sila. Before, ma'am, kasi sobrang dilim talaga ng area, ma'am. The PNP, ma'am, conducted operation, ma'am, to stop the mga incidents na nangyari dito, ma'am. So, that's why, ma'am, na medyo na or if not really abolish, ma'am, totally abolish, talagang wala na masyado talaga Oo. dito. Nawala na nga ba ang mga cartoon girls o nagbago lang sila ng estilo? Kung dati sa karton nagaganap ang bentahan ng laman, ngayon sa loob na mismo ng taxi ito ginagawa para raw mas mura. At ngayon, hindi na lang babae ang nagpapagamit, kundi pati rin sa unang tingin, iisipin mo rumarampa lang ang mga batang bading. Yun pala, serbisyo rin ang alok nila. Anong edad kayo nagsimula na maging taxi gay? Sa akin, kuha ngayon 16 ako, kuhaan. Nagsimula ako ng 11. 11! 5 years. Ang bata! 6 years. Ikaw, 12. 12 ka nagsimula. Ikaw naman, 13. 13. Ikaw, 14. 14 ka nagsimula. Ikaw, 12. 12. Sino nagturo sa inyo? Wala, amo rin na tripping, no? Ha? Amo lang ginawa Parang na baka tama lang Trip pa. lang. Trip lang. trip lang niya mo to na napadayunan, ay ito na. Lalo ba na Nasanay nagustuhan naman kami, namin, nagustuhan nasanay, naman. kaya ano na lang kami. Pinagpatuloy. Mas maganda yung mga gay kasi sabi nila mas masarap yung mga bakla daw. Dahil Isa kaysa gay, isa kaysa girl palagi kasi daw ang- virgin. Kaysa girl, kaya ang girl ka ng sira ka ng mga hugaw na, mga HIV. Madumi. Na daw sila. sakit Oh. daw. Kaya kinuha nila kami ng mga mga bakla ng kami nila daw mga bakla kasi Masarap pwede ang naman magdala. dito sa ano. Sa bibig. Bibig. Kumpara sa mga batang babae, mas mura ang bayad sa mga batang bading. 100 hanggang 200 piso ang bayad sa pagtatalik, 30 pesos kung oral sex, at 20 pesos kung kamay lang ang gagamitin para magpaligaya. Pero meron daw tumatawad pa. Paano yung style ninyo? Paano yung style ninyo pag
Okay. Ano ka na magkalayo, maghiwalay. Oh, maghiwalay kami at kaya Tapos? Gumaganyan Pag may na-type na, Gumaganyan kami, parahin. Gaganyan-ganyan lang kayo. O, paparahin nyo. Kunyari, sasakay kayo. O, tapos, pag tumigil, gusto mo masahe. Masahin ako yan. tapos tatanungin na nila kung magkano. Oo, gano. It's up to you, man. Yung wala naman 10 pesos. 10 Minsan pesos. 10 pesos lang. Yung taxi driver. Yung taxi driver, mga Minsan- ano, tumatawad ng ano ba, yung, malaki naman yung 30. Gusto ba, i-gist na lang? At nakakailan kayo sa isang gabi? Naka 500, 200, Ilang customer yun? mga 10. 10 ka, ano, lalaki. pataas. Kumpara sa mga batang babae, hindi sing lakas ang kita ng mga batang bakla. Kaya pag walang customer sa kalsada, dito mo sila makikita. Dito ko nakilala si Junjun, 11 years old, ang bunso ng grupo. Oo, ang maliit niyang katawan ay ginagamit na ring para usan. Taxi girl ka? Taxi games. Taxi gays. Ilang years ka ng taxi gay? 2. Ilang taon ka lang nung nagsimula ka maging taxi gay? 10. Ano daw ang gagawin pag humarampa? Anong calling a taxi. Calling a taxi. Paano ginagawa mo yun? Gumaganon ka. Tapos, pag tumigil yung taxi, Sasakay. bukod sa sex, ano pa yung ginagawa niyo? Jululing. Ano yung jululing? Anak ba anak? Hindi raw alam ng mga magulang ni Junjun ang kanyang ginagawa. Gabi-gabi raw siyang tumatakas. Tumatakas sa kanyang ama na naging bayulente raw nang malamang bakla siya. Galit ka ba sa nanay mo tsaka sa Hindi. Sa tatay ko lang. Ba't ka nagagalit sa tatay mo? Dahil isoid man ko permi og sako niya. Basta magsalina ko babay. Ang salina pang babae kaya ako taguan. Ang di makita na rin din na isuod sa akin. Yung bunalan pa dyan maayo. Nasusakpan ka. Kung pwede lang raw na dito na lang siya sa kalye matulog, gagawin ni Junjun. Pakiramdam kasi ng bata, mas ligtas siya sa kanlungan ng dilim. Kanino mo mas gusto? Dun sa papa mo o sa barkada mo? Pa, barkada na lang. Kasi, Kaya kung palayasan ka pa inyo kay, adto makapakuha ng tabangan man kanila. Slide. pinagmasdan ko si Junjun at ang kanyang inosenteng halakhak. Sa kalye niya nakita ang pagtanggap na inaasam. Bumulong ako ng dasal na sana balang araw makauwi rin ang batang ito sa kanlungan ng tahanan. Na sana hindi pa huli ang lahat.